May Cebu ka. Pwede ba ni? Ako hawak sir be. Ako hawak. 0 degrees. Misalign. Sige na hugam. Sige. Okay. Okay. Nahigin natin dito na kay Pix naman Pix, dito sir. sa pagkilig-kilig Pix sa flywheel lang. Yan, okay. Misalign. Okay. Misalign na. Oh, misalign. Ayun. Tubok. Naka-engage. 0. Okay. Pero ina-assist ko yan, ina-assist ko siya. Ito pa ito. Ano, kaya nila? Pag sinabi na, kaya namin sir, sige naman. Pero sinisingit ko lang. Tour na siya. Magpapaliwanag ka sir. Pero masaya, masaya. Yung kasi mga segundo ko, mga tercero ko, halos yung kasi makaka-assist ko kasi sir. Pag sumampa ko kasi nasa Ang A siya sa A. ito doon, pagpun yun, kasama ka sa akin. Kaya medyo, at isa man natin yung group. Tulak. Mas Kote. importante, ano ang nangyari sa lubang Flywheel. Kulang. Yan. Tulak konti. Para. Yun, umilaw. Okay na. Okay na. Yun. Pag umilaw, nakagad. Okay na yan, sir. Goods na yan, sir. Misalign na. Okay, change. Basta pag ilaw dito, stop na. 0 na rin doon, sir. Group 5. Sir, okay na, sir. Sino pa ang wala? Ako daw Tayo ikaw, sir. Zero. Wala na siguro. 0 na dito. Yun. 340. May-message mo yung crewin mo ako. bukas. Maliit lang. Si yun. Peter. Okay. Yun. Okay. Ilaw no? Oh. 0-0. Okay. Engine room. 0. Okay. Patayin mo daw ang ilaw, sir. Tinatawagan mo lang na sa control room. Oops. Yun. Okay. Goods. Congrats, sir. O ganun pala, ipitik mo na parang mamatay tapos ibalik. Kailangan makita mo Okay. Sir, tapos papatayin mo ulit. sa A siya. Sa A. Okay. Lock na, sir. Okay. Ayun. Mama na. Hop. Balik. Hop. Okay. Ang A na lang. Pwede pa nakasiro. Tapos silalak na. Lock dito. Saan ba yun? Dito, sir. Ayan. Diyan, sir. Okay. Ito. Yan. Pero Lock. nung panahon niya sir, kaya mo papunta tayo ng Rotterdam. Kaya lang. Nakita tayo sa Rotterdam. Alin pala? Alin ba o star? Yung Pilipino. Duterte! Lock. Pagpunta ka na sa Mexico, Pilipino. May baro yung presidente ko sir kung Thomas problem. Diba? At least nung panahon niya sir, nagpakilala siya ng power niya. Ito sir, nung pumusto siya, naramdaman niya ba yung power niya? Oh. Okay. Pero nga, parang... Pero sir, totoo talaga yung... Yun.
Goods. Bago malo, pag magmigpit na magpit Zero. eh. Nalak na ayos. Zero fly. Okay. Ang isip ko nga doon, pwede na sila magpalitan. Oo, di ba? ANB. Okay na siya. Hindi kasi ma-zero talaga kasi ang graduation. Simulator lang. Zero set. Next, 45 na. Sunod ito. Diba, hindi naman natin nagalaw yung zero. Pag pinonvert mo ito sa zero dito eh. Ngayon, ang nagagawa pa lang natin, sir, pakicheck sa 3 o 5. Ang susunod naman natin gagawin, sir, yung 6. Ang gagawin natin ngayon, sir, is that ilalagay naman natin yung flywheel ngayon sa exactly 45 degrees. Number 6, step 6. Parang i-align naman natin, sir, yung angle encoder B. Yan. Itigil ko lang ng konti. Yeah, sorry. Ayan, 45 degrees. Yun, nilang. Ngayon, tatawag ngayon ako sa control room. Control room! Okay na yun. Hindi. Sa 45 din siya. Ngayon, kunwari, pag tumawag ako sa control room, medyo, hindi naman natin ginalaw sir yung ko eh. Yung big, ayan. Ilaw. Ibig sa 45. May 1.3 na... Dalawa naman sir. Sakto. 1 reading nito ay 45. Dahil na-zero mo na kanina eh. Ibig sabihin, pag lipat mo ng 45, parehas silang reading mo sa angle of quality. Oo. Pero kunwari ito ay 46, luluwagan ko yan. Then, i-adjust mo ito sa 45. Pero ang basihan ko, yung ilaw pa rin sa baba. Basihan ko sir, ang basihan ko nito, yung ilaw pa rin, dapat itong dalawang to, nakailaw ito. Okay. Dapat Yan. yung dalawang to, nakailaw yan. Dapat nakailaw yung Sa dalawang. 45. Pero sa barko, sa bike may siguro. 45. 45. Pero bakit kaya, sir, babalikan ko, dapat parehas silang 45. 45. Nakailaw Sakto. silang dalawa. Yan. Pero dapat parehas silang 45. Ngayon, kung okay naman silang parehas silang 45, sir, doon naman tayo sa number, hindi tayo pupunta sa number Okay. 7. Okay. 45. Dito dapat yung ilaw. Hindi, adjust na naman dito sa B. Okay ng 45. Goods na yun. Ilalagay ko naman ngayon sa yung flywheel 90 degrees. Sa 90 degrees. Tapos exactly 90 degrees, sir, dapat nakailaw yung sensor nyo. Sorry. Sa exactly 90 degrees, nakailaw dapat. Ito naman ang dapat na nakailaw. Uy, bakit hindi siya nakailaw? Dito konti. Yan. Medyo may konting kuha talaga. Yan. Steady ilaw sir, steady. Oo, steady na siya. Yan yung marker slave sa slave A. Di ba, imagine nyo na lang sir, na naka 90 degrees na tayong parehas dito. Ano? Imagine na lang natin na 90 degrees tayo parehas dito. 90 Test. Ngayon, pag 90 degrees na yan, sir, 90 degrees na yan, ito yung indicator natin doon. Ngayon, pag nakita nyo na nakailaw yung indicator na yan, sir, na indicator na yan, so dapat nakailaw ito. Guys, dapat nakailaw to sa exactly 90 degrees. Ngayon, pag nakailaw na yan, sir, pag nakailaw na yan, guys. Wala yung ilaw. Wala yan. Number 6, yung 7, hindi ko pa pinagawa. Ito yung 90, yung number 8. Ngayon sir, pag nakailaw na siya sa 90 degrees sir, kukunin nyo ngayon sir, yung special tool nyo. Yung pillar gauge na 2 mm. Dahil kailangan nyo kasi sukatin ito. Yung 2 mm na clearance na to. Sa reference. Ang sabi sa akin sir ni Segundo, sa Millimeter. ang sabi sa akin Dito sa reference. Yan. Guys, palitan nyo muna to. Guys, nung nakita daw sa nakita na nakailaw na ito, itong sensor ko na nakailaw na to, yung pa sa instruction manual, nakita nyo na ang susunod na gagawin yung i-check nyo yung clearance ng peak ng sensor between sa semicircular linya. Nung nakita daw ng technician sa nasa 90 degrees, nakailaw na to, sabi niya kay third engineer, yung taga-operate namin ng third engineer, pag iputin daw yung turning gear sir, kahit daw palampasin ng 100. Sabihin na natin sir na 110 degrees. Dito, hindi siya nagsukang sir ng clearance dito na 2 mm. Dahil yung 90 degrees kasi ito, gilid na gilid niya sir, di ba?
Kaya dito daw siya nagsukat sir sa approximately any values above 100. Dito siya nagsukat ng 2 mm plus or minus 0.5. Dahil pag dito kasi sa gilid na gilid ito ngayon sir, noong nakita niya sir na pasok naman sa 2 mm yun sir, sabi niya ituloy lang yung paikot. Pero ganito, assuming na hindi ito 2 mm, di ba yun ang nakalagay na clearance na pinakita ko? Ang gagawin niyo para maging 2 mm siya sir, luluwagan niyo yung dalawang knob ito, yung ibabaw sa kayong ilalim. Then ikutin niyo yung sensor hanggang mag 2 mm siya. Okay. Pero hindi kailangan mahigpit. Dahil pa naman may tolerance na plus or minus 0.5. Yung talagang swabe lang. Di para lang kayo nagtatapik hindi sa generator sa rin. Ang ginawa niya, sumukat daw siya sa 110. Then after 110, sumukat ulit siya sa 180. After 180, sumukat din ulit siya sa 250. Habang pinapaikot sa yung turning gear, nililinisan niya to. Itong ibabaw ng CP sa pala. Kine-check niya kung malinis siya dahil kung may dumi kasi ito o deformation sir, baka apekto doon sa clearance nito. So kailangan continuous niya kine-check habang kina-check niya sir yung, ang ibig ko sabihin, hindi lang siya kumuha ng clearance dito. Any value between 90 to 270. Kine-check niya habang nililinisan niya to. Tapos yung number 10. Yung Physical 1 to 9, okay na. Ang 10. Function test. Yung 1 to 9. Function test. Okay, function test na sunod ah. Okay.